Ito na mga kabasketball, pag-usapan natin. Etong naging monster game ng ating pambatong si Kai Sotto. Talagang sinibak niya yung dalawang big man ng Kawasaki Brave Thunders. At ang matindi dyan mga kabasketball, pangalawang double-double na ni Kai yan. At pag-usapan natin yung mga improvement na nakikita natin na maaari niyang magamit. Diyan nga sa susunod niyang kumbaga hakbang, no, kung saan man siya tutungo. Magbibigay din tayo ng kaunting update. Unahin natin dito sa first quarter, ang ganda ng drive netong si Seiko Doumbouya at pag-ikot niya nakuha niya kaagad yung atensyon netong si Ristich, yung 7-footer ng kalaban. At yun, hanggang maganda ipinasa niya kay Kai at yun na nga, easy two-handed dunk. At eto naman mga kabasketball, yung number 10 ng kalaban sinubukang salaksakan or kumbaga mag-take advantage sa bilis, no? Dito nga kay Kai kasi umiscreen tong number 17. Ang hindi niya alam, kaya siyang itulak ni Kai papasok ng ring. Kaya kung napansin nyo parang walang umiscreen, ayun, nabutata pa rin ni Kai. At ang maganda, papalapit pa lang si Kai, nakataas na yung kanyang kaliwang kamay, kaya easy na sa kanya para mabutata. Yun, lamang ng isa yung kalaban dito. At ang pangatlo, ito, low post ni Kai. Dito nga kay number 14 kay Ristich, yung 7-footer. Dito hindi nawawala yung focus ni Kai, no? Kasi dati pag nababangga siya, nawawala na siya sa balance at naipasok niya nga yung kanyang hook shot doon mga kabasketball or yung teardrop. Eto isa pa. Pero nautakan siya ni Kai dito. Akala niya ay babarako pa rin si Kai pero hindi. Eto sa weak side kumat etong si Jordan Ngatay at yun, kita-kita ni Kai yan, easy layup para kay Jordan Ngatay. Eto na naman si Jordan Ngatay, babawi kay Kai at eto sinalaksak niya. Akala ko ipapasa kay Kai, ang ganda sana nito kung aaliyop na, no? Pero itinira niya at yun, sumablay. Pero si Kai yun, nakikipagbuno. Ang maganda ron mga kabasketball, yung isang kamay ni Kai nakikipagpersahan habang yung isang kamay niya naman ay tumatapik. Yun nga, natitin niya. Eto, ang ganda na naman ng pasa kay Kai sa ilalim. Yun, veteranong-veterano. Hindi na binaba para hindi na abutin. Ito, low post na naman kay Kai. Hindi na nag-dribble, umikot na kagad. Pero ito, tingin ko may foul yung kaliwang kamay ni Kai. Kaya lang hindi tinawagan. Mabuti na lang at mahaba yung kamay ni Kai. Nakakuha niya pa rin. At yun na, sinalpak na ng dalawang kamay. Ito, Seiko Doumbouya. Ito, natawa ako kasi libre na si Kai Kasi nga umangat to kay... Umangat yung isa di ba? Dito sa point guard nila sa number 7. So libre na si Kai. Kung ipinasa niya alley-oop pataas, wala nang babantay kay Kai. Maliit na si Roscoe Allen, ang layo. At yan, umikot pa at abuti na lang nakita ni Clemons na mismatch na talaga. Yun, dinakdak na ni Kai. Easy 2 points na yan. At yun nga mga kabasketball, nagtapos yung kanilang bakbakan 89-79. Lamang ng 10 etong Koshigaya Alpas, dalawang panalo yan na magkasunod. At ito yung kanilang stats mga kabasketball. Si Kai Sotto 30 minutes naglaro. Siya yung pinakababad, no? 20 points, 12 rebounds, double-double, 1 assist, 1 block, 2 steal, 6 out of 9. Yung kanyang field goal, ilan yan? Mga 60% mahigit yan. Wala siyang 3-point. Dalawa lang yung sinablay niya sa kanyang free throw. 8 out of 10. Meron siyang 3 offensive rebound, 9 na defensive rebound. Isa lang yung kanyang turnover. At ang matindi, 2 lang yung kanyang foul. Yung kasi yung kahinaan niya noon, no? Madalas siya napapaul trouble. At ngayon, napakaganda na. At yun na nga, kanina nagpaalam na si Coach Melantin doon sa coaching staff ng Koshigaya Alpas. Kasi nga, 2 laro na lang sila at away game na, no? Hindi na sa home court nila. Last na tong kanina. At uuwi na nga si Kai kasama si Coach Mel, yung daddy niya, no? Si Sir Ervin Sotto dito sa Pilipinas. At dito na sila magde-decide. Dito nila i-announce yung kanilang susunod na hakbang. Kung mananatili ba siya diyan sa Japan B-League. Siyempre lilipat siya ng koponan diyan nga sa B-League Premier. Kung sa USNCAA siya maglalaro or sasalang siya sa NBA Summer League ngayong summer. At syempre umaasa tayo na maglalaro si Kai sa ating Gilas Pilipinas na palagay ko naman
most likely talagang mas malaki yung chance dahil healthy na siya ngayon. Kaya mga kabasketball, ano masasabi nyo? Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.